Kumpulan at siksikan ng mga stranded na pasahero sa mga pier at mahabang pila ng mga cargo truck. Ito ang madalas sa sitwasyon tuwing may bagyo dahil otomatikong suspendido ang biyahe ng mga barko kapag itinaas ang signal number 1. Pero sa bagong polisiya ng Philippine Coast Guard sa pakikipag-ugnayan sa ship owners at pag-asa, papayagan na ang biyahe ng ilang pampasaherong barko at cargo vessels kahit signal number 1. Pero para matiyak pa rin ang kaligtasan, kalahating porsyento lamang ng passenger at ro-ro vessel ang papayagang kapasidad. Sa mga cargo vessels, tanging mga may dala lamang ng basic supplies. Papayagan lang ang mga barkong may maikling ruta at main supply routes sa Southern Luzon, Eastern at Central Visayas, Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Yun ang pinaka-impact nito. Ma-manage natin yung mga stranded passengers kasi ito yung medyo problematic pagka signal number 1 wala na lahat ng biyahe. Ito yung isa sa effort na masolusyonan yung shipping economics plus hindi ma-compromise yung safety. Papayagan lamang din ang biyahe ng mga barko tuwing umaga at sususpendihin oras na itaas na ang signal number 2. Ang kaibahan lang, hindi siya magiging regular na trip ng barko. So yung barko will not be following the regular schedule. Ma-maximize natin siyempre yung visibility at hindi natin ma-expose to danger naman yung barko at saka yung mga pasahero. Samantala, patuloy ang pagtugon ng PCG sa insidente ng oil spill sa Naga City, Cebu. Noong linggo, tumaob at nabutas ang isang tugboat na may kargang 8,000 litro ng diesel at 1,000 litro ng lube oil. Kaagad naglagay ng oil spill boom at absorbent pads ang PCG. Walang inaasahang matinding pinsala mula sa oil spill, pero target na alisin kaagad ang tugboat dahil nasa ruta ito ng mga daanan ng barko. Sa ngayon, kukonti na lang po yung nakikita nating oil dun sa area at wala na pong dapat ipangamba. Isang concern dito, yung pagiging hazard sa navigation nung tugboat doon sa area. So we're coordinating with the owners at ang goal is matanggal yun doon kasi baka may ma-aksidente pa dahil nakaharang yung boat doon sa traffic separation scheme. Inaalam pa ng PCG kung may pananagutan ang may-ari ng tugboat sa insidente. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.